Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang mga hindi makamove on, no? Napakarami po na hindi makamove on. Si Tulfo hindi po makamove on. Yung mga kalaban ni VP Sara Duterte, nakakatawa po. Handang-handa po sila para po pinaghandaan nila tong araw para po sa konfrontasyon sa Senado tungkol po sa confidential fund. Hindi po sila makamove on, no? Hindi po sila makamove on sa ginawa ni VP Sara na hindi na po humirit. Sila po ang humihirit ngayon. Iisa-isahin po natin yung mga hindi makamove on na yan. Nakakaawa po. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan muna natin. Ito pong si Rapi Tulfo. Bakit po hindi ka makamove on, no? Hindi po natin masyadong pagtutunan to ng pansin. Pero papayuhan na lang po natin si Senador Rapi Tulfo. Kasi po sa totoo lang, very unpresidentiable po ang pinapakita ninyo, no? Real talk po, Senator Rapi Tulfo, marami po nanonood sa inyo, marami po kayong tagapakinig. Marami pong bilib na bilib sa inyo. Sa totoo po, yung inaasal po ninyo sa Senado, particular, ito pong galit na galit kayo sa PTA at sa pagpanghingi ng electric fan. Electric fan talaga yung ano niya, yung kanyang pinag-iinitan na hinihingi taon-taon. Ang sabi niya nga, kung talaga, parang may pinaghihinalaan mo pa ba yung mga teacher na inuuwi ng mga teacher ang electric fan? Nakakita ka na po ba ng mga electric fan na binibenta po ngayon, Senator Tulfo? Kasi mahirap po kasi yung, baka noong araw, noon naman talaga meron, standard, ang hanging tumatagal. Di ba yung standard noon? Puta, pang 10 taon yata, meron ka pa rin standard eh. Iba na po ngayon, Senator Tulfo, no? Wala pong teacher na magtatangka pong iuwi, sobra naman ang tingin ninyo sa ano. Pinahihiwatig, hindi po niya man sabihin. Ano pong ibig mo sabihin na bakit taon-taon nang hingi? Kung naiipon yan, meron ng warehouse daw ng electric fan. Ano po palagay nyo sa mga eskwelahan? Kanya-kanyang uwi pagkatapos, grabe naman tingin nyo sa mga teacher, no? No? Ito na lang po para total senador kayo. No? Yan po gawin yung proyekto. Sinabi na pahiya kayo, di ba? Ini-insist nyo na may MOE, ini-insist nyo na lahat pwedeng kaltasin dyan sa MOE. Hindi po only ang MOE. Ano sabi ni Pia? Kapos ang budget para sa DepEd. Kaya po may PTA. Para po makatulong yung PTA sa budget. Yan, nakakalungkot po kasi number 1 po kayo bilang presidential sa presidential survey. Nalulungkot po kami kasi paano po pag kayo nanalo? Okay, punta na po tayo rito. Ano pa ba? Yung mga hindi makamove on. Alam niyo po, ito pag-usapan po natin. Ito pong mga tumututol sa confidential fund. Parang ang ganda ng projection nila sa tao, di ba? Sila, nakakakuha sila talaga ng simpatya eh. Mahirap na ang Pilipinas, may mga confidential fund pala, di ba? Parang, para saan ba yan? Di ba? Kala mo, sila yung hero pa, no? Kung sa biglang tingin, parang ang gagaling naman ng mga to, na-expose nila yung mga confidential fund. Tapos gusto nilang matigil. Yun yung purpose nyo, di ba? Kayo pong mga tumututol sa confidential fund. Ano po ang purpose ninyo ng lahat ng ito? Lahat ng usapin sa confidential fund, para saan po? Para ipatigil ninyo yung confidential fund. Yun naman po yung gusto ninyo, di po ba? Yun po yung pinapaalam ninyo sa tao na itigil na tong confidential fund na to. Yun yung sinasabi yung kagustuhan ninyo. Kasi actually, hindi naman sila pwede talagang magreklamo sa may mga confidential fund. Kasi pag nireklamo nyo yan, lalabas na legal ang confidential fund. Kaya nga ang reklamo ninyo, may reklamo na kayo sa Supreme Court, sila Barry, ang reklamo lang nila yung 125 million, hindi po yung confidential fund per se, di ba? Hindi po yung confidential fund mismo. Kung hindi yung 125 million na confidential fund ni Sara Duterte. Okay. Tapos, handang-handa po sila. Lahat ng atake nila, nakahanda na po yan. Kampanya po yan yung confidential laban sa confidential fund. May malaking hassle. Hindi na po uso placard ngayon. Yung tarpaulin na. Malaki po yung tarpaulin nila na no to confidential fund. Kita po natin yan. May siguro mga 20 yung nagrally. So handang-handa po sila pati sa social media na aatakihin nila
coincided by the Senate hearing o Senate budget debate yung kanilang ilulunsad na kampanya laban sa confidential fund. No? So, iisa-isahin nila. Baka nagpe-print na sila ng mga bahagi yan, yung mga in-expose nila. Ito yung mga senador na gustong ibalik yung confidential fund na tinanggal na sa Kongreso. Yeah? O, di, siyempre, ganun yung tema nila eh, no? Lalabanan natin to, napakasama nito. No? Ang purpose lang namin, mabubuting tao kami. Ang purpose lang naman namin ay mapigilan yung confidential fund. Di ba? Ganyan yung drama nila eh. At the same time, nagpapakabait sila. Pero dahil sa brilliant move ni Andre Brillantes, sorry, nasisingit lang si Andre Brillantes. Dahil sa brilliant move ni Inday Sara Duterte, ito pong mga tumututol na to, nabigla po sila, hindi nila expected na mismong si Sara Duterte yung mag-atras. Hindi ngayon nila alam yung gagawin. Paano yung mga nakahanda namin? Nataranta sila ngayon. Kasi handang-handa na sila sa social media, may mga pampost na sila. No? Kaya, yung iba, dahil mahina kokote, tinuloy pa rin yung atake sa confidential fund. Okay, kaya, dapat, ang reaction mo, kung ikaw ay para lang talaga matanggal yung confidential fund, yung reaction ni Pimentel. We commend the Vice President dahil siya na mismo yung wala nang usapin, siya na mismo yung nag-atras ng panawagan niya na magkaroon ng confidential fund. Di ba? Pinasasalamatan namin. Nagpapasalamat kami. Dapat lahat ng nananawagan, kung matino kayong mga tao, dapat lahat ng nananawagan na mawala yung confidential fund, magpasalamat kayo kay BP Inday Sara Duterte. Kung matino kayong tao. Kasi, nanalo kayo eh. Kinampanyan nyo na sana mawala na yung confidential fund dahil yan ay gagamitin lang sa ibubulsa lang, etc. Tapos, inatras ni Sara Duterte yung confidential fund. Alam nyo, kung matino kayong tao, di ba? Kung ang hangad ninyo ay para sa bayan, ang una nyo dapat gagawin, maraming salamat po, Vice President, yan lang naman talaga yung gusto namin, na mawala yung confidential fund. Di ba? Maraming salamat po at tumugon kayo, yung mabuting yung puso, pinakita ninyo. Oh. Maraming salamat po, Sara Duterte, di ba? BP Sara Duterte, dahil maiiwasan na po natin yung pagkakahiwa-hiwalay. Sabi mo nga, para yan hindi magkahiwa-hiwalay yung mga Pilipino. Kung matino kayong tao, ang problema hindi sila matino eh. Inatras na nga yung confidential fund, galit pa rin sila. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos nagsalita na at tila harap-harapang sinagot ang di umano'y liderato ng Kamara. Di man ito pinangalanan, ngunit tila sa pulse Speaker Romualdez sa kanyang mga pasaring at buong tapang na nagpahayag ng kanyang buong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang pahayag kay Senator Amy Marcos, may mensahe na tila pasaring sa lideratura ng Kamara at ayon dito, kabastusan sa aral ng Bagyong Yolanda na ginagawa ng mga politikong pinagwawatak-watak ng bansa, ginagamit ang issue sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginubutay-butay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon na nakalipas sa araw na ito na aking ginugunita, na walang delubyo ang kanyang lumunod sa lakas Pilipinong mulat at gising. Ayon pa kay Senator Amy Marcos na kung tumalikod umano ang Kamara sa dating mainit na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi niya ito gagawin. At dagdag paliwanag pa niya na isa rin siyang loyalista gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nanatiling tapat at maninindigan mula sa mga tunay na kaibigan. Tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraydoran.
Sinabi ng senadora na walang makakapigil sa kanya para mag-ingay laban sa pagtataksil at pambabastos sa taong nagbigay galang sa kanyang ama noong pinahintulutan ng dating presidente na mahimlay sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Dagdag rin ng mambabatas na kaya may loyalista ang mga Marcos ay dahil tapat sila sa mga kaibigan sa paninindigan at higit sa lahat ay pinakaloyalista sila sa kapakanan ng bayan. Nang lumabas ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman